Nagpasalamat ang iba't ibang sangay ng gobyerno sa security forces kaugnay sa pagkilala sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos na siyang Commander-in-Chief. Itinaas kasi ng Pangulo ang base pay ng mga nasa NUP. Mahahati ito sa 3 tranche na magsisimula sa unang araw ng 2026. Tunghayan ng detalye sa aking report. Bilang pagkilala sa kanilang mga hindi matatawarang tungkulin at pangunguna sa mga sakuna, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang pagtaas ng base pay mula January 1, 2026 hanggang 2028 ng military at uniformed personnel o MUP. Ayon kay Pangulong Marcos, sa gitna ng hamon na kinakaharap ng bansa at banta sa seguridad, panatag ang mga Pilipino dahil nandyan ang mga pulis at kasundaluan na unang sumasagot sa tawag ng tungkulin kahit kaakibat ang banta sa kanilang mga buhay. Sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ng inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Kasama sa mga itinaas ang base pay ang nasa DILG, DND, PCG, BFP, Bucor at National Mapping and Resource Information Authority. Bukod sa base pay, magiging 350 pesos na rin ang subsistence allowance ng mga MUP kada araw. Ang Armed Forces of the Philippines nagpasalamat sa walang sawang suporta na ibinibigay ng Commander-in-Chief para sa welfare ng mga sundalo. Ang hakbang raw na ito ay magtataas lalo sa moral ng bawat military. Nangako ang AFP na mananatili itong nakasunod sa kanilang mandato para protektahan ang seguridad ng bansa. Ang Philippine National Police naman nagpasalamat sa patuloy na tiwalang ibinibigay ng Pangulo at magsisilbi raw ang mensahe nito para magpatuloy ang kapulisan sa kanilang trabaho at panatilihing tahimik at ligtas sa mga komunidad. Nangako ang PNP na mananatiling nakasunod sa national government para palakasin pa ang peace and security ng may professionalism, respeto sa karapatan at dignidad ng mga Pilipino. Sa Philippine Coast Guard, ang karagdagang benepisyong ito ay hindi lamang magpapataas ng moral ng kanilang mga miyembro, magbibigay daan din ito sa mas maayos na pagtataguyod sa kanilang pamilya habang ginagampanan ang kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan. Makakaasa raw ang sambayan ng Pilipino na magpapatuloy ang PCG sa paghahatid ng mabilis at kinakailangang serbisyo publiko tungo sa isang maunlad at matatag na bansang Pilipinas. Pero para sa Kabataan Party List, kinukwestiyon ng tila hindi raw pagsali ng Pangulo sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Assistant Minority Leader at Kabataan Representative Attorney Rene Co, hindi raw ba karapat dapat bigyan pansin ng mga guro, healthcare professionals, manggagawa at magsasaka na naghihirap para itaguyod ang bansa. Aniya, kung gusto raw ni Pangulong Marcos ng tunay na pagunlad at seguridad ng bansa, bigyan niya muna ng taas sahod ang ibang mga profesional dahil deserve raw nila yon. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.